na inyong ginagawa, inyong pinagsaservisan o sa bahay nyo. Okay? Heart attack and stroke. Okay. Sa panahon po ngayon, isa na ito sa mga tinitingnan lalo po sa amin sa mga manufacturing. Ako po isa car manufacturing. Heart and strokes po, lalo po doon sa mga sinasabi nila na nagkakaedad, yan, o yung mga tumatanda na, okay, medyo prone na po dito. Ito po ay isa sa mga tinitingnan, isa sa mga binibigyan namin ng pagpaplano kung paano gagawin natin, paano maiwasan, okay, kung paano rin ang gagawin natin kung sakali na mangyari ba ito sa atin dito sa planta. Okay? And then, transportation incident. Yan. Sa pagbiyahe nyo, nagkaroon kayo ng aksidente o nagkaroon ng problema. Hindi naman typically na nabangga o na nagkaroon kayo ng incident, means nagbiyahe kayo, biglang napapunta kayo sa isang lugar na nawala ng access. Yan. Wala kayo ng gasolina. Yan. Paano ang gagawin ninyo? Part po ng emergency situation yan at part din po yan na dapat isasama natin sa ating emergency planning at emergency response. Later on po, dadaanan natin yan unti-unti. Okay? Yan. Power or fuel loss, workplace violence. Yan. Okay. Napasama po si workplace violence pagdating sa emergency situation kasi may mga lugar, tulad po ngayon, may nagigera. Yan. May mga lugar na mataas ang kriminalidad. Yan. Isa po yun sa mga dapat to consider natin pagdating po sa personal safety ng ating personal safety at saka sa safety ng ating mga co-workers. And then bomb threats and then biohazard. Yan. Alam ko po maraming makaka-relate dito lalo na po nung sa COVID. Yung kanina po yung sa previous na mga speakers po natin kanina nabanggit po yan ni Sir yung ano ba yung sa disinfection. Ito po not likely po talaga, hindi po talaga to considered as typical emergency kung hindi po ito naging worldwide o kung hindi rin po ito nagkaroon ng malaking epekto sa, lalo na po sa negosyo. Tulad nyo po, kayo po is mga nasa pesticide. Yan. Paano nga? Wala nang nagpapapesticide. Okay? Anong gagawin natin yan? Nagkaroon kayo ng shifting o nagkaroon kayo ng added. Okay? Pagdating po dyan. And alam naman po natin na si COVID po talaga pong napakalaki na nag-epekto. Imagine sa amin po, ganun din. We have to close sa production lines para po makipag-giveaway sa pagpasok po ng tao. Then layoff, mass layoff sa ibang area. Typical emergencies na alam ko naman po, may mga safety officer po kayo na paghandaan po to, na pagplanuhan. And then atin pong i-elaborate lang, ating dadagdagan lang mga konti pang kalaman. Okay. Then, meron din po tayong tinatawag na natural disaster. Okay. Isang serious din po to. Emergency situation. Typhoons and severe storm. Okay. Ilalatag ko po to sa isang halimbawa, sa place nyo, nagtatrabaho kayo, ano ba yung gagawin nyo? Kung merong signal number 4, 5, gano'n ang uso ngayon, di ba? Signal number 4, number 5, dati nung bata ako, 1, 2, 3 lang. Ngayon, may number 4, may number 5 na. Ano yung gagawin ni company? Ano yung gagawin ng mga workers? Para mapaghandaan ang disaster pag nagkaroon ng malakas na typhoon or severe storm. And then floods. Yan. Isa po sa mga dapat nyo rin paghandaan. Para lalo yung sa may transport, magta-transport kayo o magkakaroon kayo ng services para po dun sa mga lugar na merong floods. Okay, wala. Sorry. Kamali ng pindot. Sorry naman. Yan. Earthquake. Yan, okay. Ang floods po, yung typhoons at saka earthquake, being natural po, okay, si safety officer po natin o si company natin, ito isa po ito sa dapat natin paghandaan. Imagine po yung bagyo, isama nyo na po sa BCP nyo o kaya sa inyong emergency response plan na lagi tayong babagyuhin at magkakaroon tayo ng lindol. Bakit? Kasi yung typhoon, ang Pilipinas, laging nadadaanan niya ng bagyo. Imagine, 26, minsan nauubos na nga yung alphabet natin.
At ang kaibahan po ng mga bagyo ngayon, palakas siya ng palakas. Okay? May mga bumabalik pa, may umiikot pa. And then sa earthquake, alam naman natin yung the big one, yung fault line. Okay? Part ng emergency preparedness natin, anong gagawin natin in case na magkaroon ng earthquake? Anong gagawin natin sa mga tao natin? Anong gagawin natin sa trabaho natin? Itutuloy pa ba natin? I-rescue ba natin sila? Okay? Mamaya po, daanan natin. And then, volcanic eruption. Okay, kami po sa Laguna. Malapit kami sa Taal. Okay? Then during our seminar uh, dito sa Laguna Lake Development Authority, ang sinasabi nila na ang lawa ng Taal daw ay isa ring dating bulkan. Okay? Bunga nga lang din daw yan. Sabi nila. And then si Makiling, si Banahaw, napakalapit namin sa mga bulkan. Given the fact po na alam namin yung hazard dyan, isa yan sa mga dapat namin paghandaan. Kwento ko lang po, nung pumutok po yung Taal, that was Sunday afternoon, nung pumutok si ashfall, okay? Hindi namin alam gagawin. Siyempre, sana ko yun, holiday, company rest day. Kinabukasan, yung mga unit namin sa IPC, puro trucks, yung mga MUX namin, punong-puno siya ng ashfall. Then, doon na namin nakita yung epekto, nasira yung mga chrome, yung mga stainless. Hindi namin siya napaghandaan. Pero being under that situation, isa yung sa mga kasama sa mga emergency preparedness namin ngayon sa BCP plan namin, na pag pumutok yung bulkan, automatic, kailangan meron na kaming mga pangbalot, nag-PR na kami, nag-training na kami ng mga tao na magpapasok ng sasakyan sa loob. Yan. Isa po yun sa mga response at saka sa mga plans na kailangan na namin gawin na dapat gawin nyo rin sa inyong mga companies. Okay. Business emergencies, isama lang po natin to kasi ito po is part din ng emergency. Critical data loss. Okay. Siyempre, may mga data kayo, kahit pa sabing nasa computer yan, nasa hard drive, o nasa cloud, may nagnakaw na wala, kumalat. Yan. Ano po ang gagawin natin? Nagkaroon ng supply shutdown. Naubusan ng supply. Meron tayong kailangang servicean. Naubusan tayo ng typical o na chemical na kailangan gamitin doon. Wala tayong may provide. Ano po ang gagawin natin? Lack of manpower. Naku, sir, wala tayong driver, walang magdadrive. Ay 2 hours ang layo niyan. Paano natin siya servicean? Part ng emergency preparedness at saka emergency response nyo, meron po kayong pamalit dyan. Okay? Economic or financial crisis, yan. Nag-change po ang demand, tumataas ang presyo ng supply, paano nyo ito pinaghahandaan, yan. And recession. Okay. Paano gagawin nyo? Nag-train na kayo ng isang tao. Aral na sa inyo, tapos biglang lumipat. Okay. Business emergency po yan. Okay. Given the fact po na isang group kayo, okay, syempre meron din kayong mga supplies, meron din kayong format, kung paano kayo mag-compute. Okay. Isa pong paraan yan ng emergency preparedness para po lampasan nyo ang mga ganitong paraan sa business emergencies. Okay. Ito pong training na to, part po ito ng response ng inyong plan para po sa pagdating sa business emergencies. Okay? Then, ano nga ba ang consequences ng mga emergencies? Ano ba yung magagawa nito sa atin? Ano ba magagawa nito sa ating business? Okay? Saan ba ito unang-una magkakaroon ng epekto? Unang-una, sa employees' health and safety. Okay? Alam po natin na ang number one asset po ni company is ang ating employee. Yun din po lang yung sinasabi ng DOLE. Kung ang safety po ng workplace, unang-una po nyo titingnan, ang safety ng ating worker. Yan. Okay. Ngayon, nagka-emergency, sinong unang-unang tatamaan? Employees' health at employees' safety. Okay. High insurance costs. Pag nagkakaroon kayo ng emergency, ibig sabihin may aksidente, may disaster, insurance cost po yan. Tataas po yan. And then, negative media attention plus public pressure. Okay, nandiyan na po yung legal compliance natin. Okay. Nagkaroon ng emergency sa company nyo,
Nagkaroon kayo ng violation, yan. Tapos na lang. Kasi ganitong company kasi, si company A, ganito ang problema niya. Kulang yan sa compliance. Negative na po yan pagka kumalat yan. Okay. Liabilities, penalties, and fines, papasok na po to pagdating po natin sa non-compliance na. Okay. Si fines naman, kung meron tayong mga legal issues, okay, mga nagkaroon tayo ng problema na kailangan nating solusyonan. Okay, solusyonan agad para wag po ma-hamper yung ating operation. Okay. During our preparedness, okay, pagdating po sa sinasabi nga na emergency yan, okay, effective emergency response, sama, protects employees and minimize business losses. Okay. Kaya po na nasabi ko kanina, ang asset po natin is si employee, okay, ikot po natin yung ating tao, isa yun sa ating mga paprotektahan, okay, then minimize na po yung business losses natin. Mamahalin na tayo ng tao natin yan kasi sino nga naman ba ang sasabihin mo, magtatrabaho ako tapos ganito yung ang ating makukuha lang o ganito yung ating ganito magpatrabaho, walang safety, hindi siya safe. Okay? Kaya po talaga during sa Konami sa Dole, saka ito sa center, kinuha na po nila ngayon yung DO-198, mas ini-enhance po nila ngayon, mas pinalalawak nila yung saklaw ng safety. Imagine po ngayon kahit po ang isang company na may 10 tao lamang, kailangan meron na siyang safety officer, kailangan meron na siyang safety committee. Okay? Para saan? Para po sa protection, preparedness, yan, in case po magkaroon ng emergencies. Okay? Studies have shown that companies with effective response plans weather the storm is much more effective than others. Tama naman. Kung si company A is meron siyang plano, si company B is wala, kung nagkaroon ng problema, siyempre mas angat yung meron plano. Di ba? Kaya sinasabi nga nila, no? Angat ang may alam, parang ganon. Siyempre may alam ka, may plano ka, nakapag-prepare ka, mas okay. Okay? Okay. Prepared companies have plans in place to protect. Ano daw yung pinoprotect ng mga company? Health and safety. Ano naman health and safety? Lives of people, the environment, kaya po meron tayong PCO, yung sa mga chemicals natin, and property. Okay. Medyo mabigat po kasi ito. Bibigyan ko po kayo ng sample. Sa amin po sa Isuzu Philippines Corporation, hindi po namin ibinibigay sa isang tao lang ang pagkakataon na magtrabaho para sa safety ng tao. Okay, let's take po sa amin. Ang handle ko po is overall safety kasi ako po yung pinaka-practitioner. Pero meron po kaming PCO para sa environment. Meron kaming fire safety para sa BFP. And then meron din po kaming sa health. Yan. Sa akin din po yun. Bali, apat po yung safety option na hawak ko at tigigisa po sila na area. Okay. Para po saan? Para po maganda ang pagpaplano. Okay. Mahirap din po kasi na lalahatin natin yung trabaho natin. Malalampas, hindi po natin siya makukuha. Hindi po natin, magagampanan ng maayos yung ating trabaho. Nagigets po? Okay lang po ba o mabilis? Any reaction? Okay? Okay. Then, let's go to how to prepare for an emergency. Okay. Ano po ba yung gagawin natin? Paano tayo mag-prepare para sa isang emergency? Tandaan lang po natin yung 4 P's. Okay? Unang PPO is yung predict. The second is to plan. The third is to prepare. And the fourth is to practice. Okay? 4 P's po check po nyo to. Una po is yung predict. Okay? Yan. Predict is para bang yung iisipin mo, mag-iisip ka kung ano yung possible na mangyari. Paano mo gagawin yan? Unang-una is map the community. Okay? Spot mo yung hazard, expect the worst scenario, and what if. Okay? Ganito, bigyan ko kayo ng sample. Kayo po, may mga, gawin pong pambahay lang to para medyo mag-gets nyo. Okay. Yung bahay po ninyo,
Di ba, di nasa bahay kayo. Lumabas kayo. Tingnan nyo sa labas ng bahay nyo. Tingnan nyo yung bahay nyo kung saan siya nakatayo. Okay? Ano yung mga nasa paligid niya? Okay? Sa tabi ba ng bahay nyo is may bulkan? Okay? Ibig sabihin niya, pag may bulkan, pwedeng sumabog si bulkan, delikado kayo. Okay? O sa bahay nyo ba is merong trench? Malapit sa ilog? Yan. Sa simpleng pagtingin lang po sa location, okay? Location ng bahay nyo o yung location nyo, pwede nyo makita kung ano yung mga hazard. Okay? And then, tingnan nyo rin kung ano yung possible nyong gagawin by predicting dun sa emergency na pwedeng mangyari kung saan kayo tatakbo. Okay. Imagine nyo, yung bahay nyo nasa isang subdivision, gano'n ba kaliit yung daan, in case ba magkaroon ng emergency, saan pwedeng dumaan yung truck, o kung ng fire truck, kung kasya ba siya, o kung kami, saan kami tatakbo. Yan. Ipipredict nyo lang, imamap nyo lang sa community. Then expect the worst scenario. What if? What if nga kung nawalan tayo ng one? Nawalan tayo ng supply. Okay. What if pumutok si Vulcan? Okay. Okay. By predicting po niyan, makakapag-plano na po tayo. Okay. Na-predict na natin, eto na, nandito tayo sa planning stage. Okay. Alam na natin yung hazard. Okay. Sabi ko po kanina, tayo po is laging dinadaanan ng bagyo. Madali na pong makita kung saan ang track ng bagyo dadaan. Naandyan na po yung Typhoon 2000. Okay? Sa website po ng Pag-asa, makikita nyo kung anong araw dadaan yung bagyo, gaano kalakas, gaano kalayo ang aabutin niya. Okay? Sa ako naman po, pagdating naman sa lindol, naandyan naman yung fault finder ng pillbox. Makikita nyo kung gaano kayo kalayo sa mga fault line. Okay? Then, sa pagpaplano nyo, dapat alam nyo kung anong gagawin nyo bago, habang nangyayari at pagkatapos. Laging merong after. Okay? Before, during, after. Okay? Ang the best po niyan is yung after, saan po kayo magkikita-kita. Okay? Sample po sample. Ako po, ang pasok po namin sa office is from 7:30 to 5:45. Okay? Medyo mahaba yung oras namin. Yung pong oras ko is mas mahaba mas mahaba syempre sa work in compare sa bahay. In case po na magkaroon ng senaryo para pong tayo, nagwo-work tayo, in case po ba na magkaroon ng senaryo sa bahay, alam po ba natin kung saan pupuntahan yung mga mahal natin? Okay. Dapat po meron tayong pagpaplano kung saan tayo magkikita-kita. Always have a contingency plan. Halimbawa, lumindol. Walang to ha. Kunwari lang, lumindol. Okay. Nawala ng signal ang ating mga cellphone. Okay. Paano tayo uuwi ngayon? Siyempre, alam na naman natin, pag uwi natin sa bahay, nandun pa kaya sila? Okay? O baka lumipat na sa kabilang barangay o dinala na sa evacuation center. Okay? During the planning stage, isasama niyo po yan. Mga anak, pa, ganito pong gagawin natin. In case magkaroon ng emergency, wala ako, nag-evacuate kayo, doon ko kayo pupuntahan sa evacuation center. Okay? O kaya, doon kayo pupunta sa bahay ni Lola. Okay? Doon ko kayo pupuntahan. Lagi rin tayong merong contingency plan. A, B, C, D, and forward. Mas maraming contingency plan, mas okay. Okay? Part po ng contingency plan namin, kung sakaling pumutok si Vulcan, is lahat po ng marunong mag-drive. Is pagka-drive namin, para may pasok lang lahat yung mga sasakyan sa aming car park. May pasok sa loob ng may bubong. Yun po yung isang pinaka-dulo namin na contingency plan para may pasok lang lahat ng sasakyan. Okay. Nag-predict na tayo, nag-plan, and then we prepare. Okay. Nag-prepare po tayo. Okay. Imagine nyo po yung picture na nasa harap. Ito po yung evacuation plan, simpleng evacuation plan sa bahay. Okay. Sana po may ganito rin tayo. Okay? Part po ng preparation natin yan. Secure po muna natin yung area, yung stability natin yan. Yung familiarization of place. Okay? Imagine nyo po,
na nagkaroon tayo ng emergency sa loob sa hating gabi, nag-general blackout, walang ilaw. Paano po kayo lalabas ng bahay? Yan. Kahit po kayo pikit o kahit madilim, may konting liwanag kayo nakikita, makakalabas kayo ng bahay kung pamilyar kayo sa lugar. Okay? Paano kung puno lang yun ng usok? Okay? Paano ka lalabas? Okay? Paano yung quick escape mo? Paano ka lalabas? At saka saan kayo magkikita? Okay? Part po yan ng preparation. Pwede nyo po yung ituro. Ituro nyo po sa mga nasa bahay. Ituro nyo po sa mga nasa office. Okay? O, nasa office tayo, magkaroon tayo ng drill, biglang nag-blackout, ganito ang gagawin natin, ganito ilalabas. Okay? Then, learn to administer first aid. First aid lang naman, tsaka emergency response. Okay? Kung hindi po tayo talagang medical responder, yung first aid lang po mahalaga na yan. Okay? Kasi every minute or every seconds na kailangan ng tao ng first aid, kung kayo po is makakatulong, napakalaking bagay po yan. Okay? At ang first aid din po is hindi rin po basta-basta ibinibigay. Meron din pong training yan. Okay? Pwede po tayo lumapit sa Red Cross o kaya sa mga DOLE accredited na training centers para po sa first aid training. Yan. And then, we practice. Sino po nagdi-drill? Okay? Kayo po ba yung nagdi-drill sa pagdating sa pagdating sa company nyo? Yan, nagkakondak po ba kayo ng drill? Okay? Ito pong emergency drill o kaya yung evacuation drill is part po ito ng requirements ng BFP para sa kanilang FSIC, sa FSIC nyo, or yung Fire Safety Inspection Certificate nyo. Hinagahanap po yan. Okay? We should train our workers. Okay? Kung paano gagawin ang pag-response o yung pag-exit during emergencies. Ngayon, sa emergency na drills yan, ito yung bago ngayon, ito yung hinahanap sa amin kasi sabi ng BFP during our yung sa Laguna Technopark na evacuation drill, buong Technopark po yun Ganun na po ngayon ang nangyayari dito sa Laguna Technopark. Meron daw talagang announce at saka yung unannounced. Yung bigla na lang silang papasok sa company, tapos pupul nila yung pull station, titingnan nila kung lalabas ang tao. Okay? Then, hinahanapan na rin kami ngayon ng day and night kasi walang pinipiling oras ang emergency. Sabi nga, unexpected. Okay? Hindi mo inaasahan na dumating. Kaya yung day at night, baka mamaya sa gabi, hindi pumunta yung tao sa evacuation area. Kasi madilim. Kung madilim doon, isasama natin sa planning natin o sa response natin sa emergency na yun, maglalagay tayo ng ilaw. O yung mga reflectorized na stickers papunta sa evacuation area. Okay. Always review and update your contact list. Ginagawa po ba natin to? Yung ating mga contact list, baka mamaya wala na pala yung mga pangalan nun, iba na yung mga numbers. Okay? Kailangan nyo pong i-review to. Magandang i-practice po to sa part ng emergency preparedness natin. I-practice po natin yung pag-update ng ating mga contact list. 4Ps po yun Predict, plan, prepare, and then practice. Okay. Pagdating po natin sa emergency response plan na tinatawag, yan. Ano daw yung emergency response plan? Ano ba yung pinag-uusapan nating plano? Paano ba yung pagpaplano na yan? Okay. Si pagpaplano po, ang sabi nga nila, ang isang plano, kailangan po, ito is mga procedures. Policies and procedure na kailangan nating gawin. Okay? O kailangan nating ituro o ibigay sa mga tao para po sa pag-response sa isang emergencies. Dapat po meron tayong prevention, injury prevention. Prevention, policies, and procedure. Policies and procedure, siyempre, kailangan natin yan to eliminate, eliminate natin yung occurrences, yung aksidente o yung hazard isa ating maalis. Okay. Ang policy po na to, matatawag po natin siya ng isang mga proactive
proactive prevention action is yung risk assessment to identify hazard. Okay, o kaway-kaway sa mga safety officer, alam niyo po ang risk assessment. Okay. Ang actually hierarchy, hazard, identification, risk assessment and control, yan is trabaho po ng safety officer to. Okay. Unang-una po, meron kayong policy to how, paano ma-assess ang isang hazard at saka paano siya makontrol. Okay. May separate training po to pagdating po sa safety. Challenge ko po kayo, ikuha nyo po siya. I-take nyo po. Mas mabibigyang diin dito yung pagdating sa emergency preparedness at saka emergency response. Lalo na po pagdating sa hazard assessment. Okay. Meron din po dapat tayong policy pagdating sa training. Okay. Hindi yung basta na lang tayo makapagpa-training. Tulad ng mga training na to, emergency itong ginagawa nating training na to kasi merong purpose. Okay? Ngayon, mapapasama na to sa inyong planning ang pag-attend, pag-conduct ng ganitong training. Okay? Policy para sa regular inspection, yan. And then, housekeeping. Sa mga Japanese company po, yan, meron sila tinatawag na 5S. Ngayon po, may 6S na, may 7S na. Okay? Kaya po, ang dapat ma-check natin is this housekeeping din. Okay. Magse-services po tayo sa isang company na alam naman natin na bawa, services tayo sa isang warehouse. Okay. Madumi, makalat, di ba? Mapapasama sa reporting nyo yun, yung 5S. Okay. Para ma-prevent yung injury, ma-prevent din yung mga any hazard na possible mangyari. Okay. Policy on prevention, and then yan. Okay. Policy on preparedness. Preparedness naman tayo. Meron ka ng prevention na policy, yung pulisiya mo naman sa preparedness, kailangan is maganda rin. Okay. Ma-identify natin yung resources at capabilities. Okay. Okay. Resources muna natin. Okay. Kung tayo ay magre-response sa isang sunog, sa company natin may nasusunog, paano tayo magre-response kung wala tayong resources? Okay. Ano yung capability ni company natin para mag-response? Okay. Meron ba tayong fire extinguisher? Meron ba training yung tao natin? Okay. Okay. By simply having the preparedness policies and procedure na ma-identify natin, okay, madodocument natin. Yan. Malalaman natin kung ano yung mga special needs natin. Yan, sabi ko nga, kung wala tayong capability, si company natin, special need natin yon. Walang capability yung tao to administer first aid, special needs, bigyan natin ng training yung tao. Okay? Providing personal training para dun sa special needs ng tao. Okay? And then, conduct drills. Kung mapapansin nyo, laging may ganyan, may conduct drills. Laging merong practice. Okay? Para nga, masana yung tao na in case magkaroon ng ganung senaryo, alam na alam niya ang kanyang gagawin. Okay? The last part po, yung ensuring mutual aid arrangement with other organization, yan na po yung pinapractice namin ngayon pagdating po sa incident command system. Okay? Kasi sabi nga, no man is an island. Hindi naman pwedeng yung company mo lang. Okay? Siyempre, may mga kasama kang katabi kang company. O hindi pwedeng yung bahay mo lang. May mga kapitbahay ka. Okay? Kailangan meron kayong mutual understanding pagdating sa emergency ng inyong mga nasa paligid mo. Okay? Pwede yan. Pwede kang mag-set ng meeting sa kanila. Okay? Mag-set ka ng isang parang drill na kasama sila. Practice na kasama sila. Okay? Hindi yung mabuting usapan lang. Okay? Napapag-usapan din yung pagdating sa emergency. Oh, kapitbahay. Kung sakali bang magkasunog dito sa amin, anong gagawin nyo? Yun lang yun. Mutual aid arrangement. Okay? And then the response. Meron kayong policy sa pag-response. Okay? Hindi yung nagkaroon ng emergency, okay, ikaw na. Ikaw muna. O ikaw naman. Diba? Meron talagang procedures kung anong gagawin natin. Ano yung mga checklist natin, ano yung mga dapat nating dalhin. Sino yung tatawag? Okay? Sino yung gagawa? Okay? Sino yung magpapa-evacuate? Okay?
yung response, sabi, hindi bara-bara. Okay? Imagine po na nagkaroon ng isang emergency na yung tumulong, siya pa yung mas na-aksidente o siya pa yung mas nasaktan. Okay? Kasi bara-bara, walang alam, tapos sabi, sige, ikaw na nga, ikaw na magbuhat, ikaw na ang pumunta. Yan. Hindi po siya dapat na gano'n. Dapat by policy and procedure pa rin siya. Okay? Then, the recovery. Yan. Okay. Siyempre, after na nagkaroon tayo ng disaster o nagkaroon tayo ng emergency, lagi po dapat meron tayong recovery policy. Okay? Ang major term po na iba rito is business continuity plan. Kailangan mag-continue pa rin tayo. Okay? Makarecover tayo ng paunti-unti, be back in operation or be back in action with as little disruption as possible. Okay? Hindi yung bumabalik tayo sa pagtatrabaho natin, coming from an emergency or coming from a disaster, tapos ganun pa rin, parang lumalala lalo, hindi tayo makaka-recover. Okay? Yan. Ang mga procedure natin, kailangan dealing with people's employees injury. Okay? Lagi pong doon. Kasi siyempre may tao pa rin tayo eh. Na lalo na po yung mga taong ating sila yung nasaktan. Sila yung naging example o sila yung napaloob doon sa emergencies na yan. Okay? Kailangan po nakahanda tayo sa mga policy na gano'n. Insurance claim, yan. Yung employees fear and stress, mental health, okay? Nandyan yung trauma. Paano ba natin isawan? Paano natin marirevive yung dating ikaw, yung nawala kang trauma? Okay? Alternate offices and communication. Yan, sabi ko nga, paano kung halimbawa nasunog yung office nyo rito? Paano nyo itutuloy yung business nyo? Okay? Sa emergency. Hindi na pwede rito. Kailangan meron kang separate na isa pa. O meron ka pang plano para matuloy ang ating business. Okay? Alternate production capability. Yan. Yung kaninang sample ko na wala kang driver o wala kang technician. O sige, sir, ikaw muna ngayon yung driver natin. Yan. Meron kang production capability. And number one po dito, as practice po namin sa manufacturing, is meron kaming capability chart. Okay. Yung isang tao, meron siyang naka-chart na mga sa line namin, yung trabaho nila. Okay. Halimbawa, ako is sa C1 muna ako, sa chassis 1. For the period of 2 months, nilipat ako sa chassis 2. Then sa chassis 3. So on and so forth. Ang nangyayari po doon, nasa sa ulo ko kung ano yung proseso dito. In case po magkaroon ng absent, pwede akong ilipat doon. Ito, alam na ni Randy yan. Sarili na yan dito. Okay. Meron po kayong capability chart. Okay. Rebuilding, replacing damage, and loss of property. Siyempre, kailangan pa rin natin yung mga damage is i-rebuild natin. And then, responding to customers' needs. Yan. Okay. Nagkaroon ng disaster sa isang lugar, sa isang company, tatanungin kayo, paano, itutuloy pa ba natin to? Kailangan pa ba natin to? Kailangan niyo pa bang mag-pest control? Wala na yung mga anay, nasunog na yung building namin. Okay? Paano natin ipapaliwanag? Paano natin itutuloy yung ating services? Okay? Para po sa mabuhay muli yung ating o makarecover yung ating business. Okay. Then, Sir Randy? Yes po? Sir, may excuse lang po, may video filter yata yung inyong camera. Type mo na po. Paano bang gagawin ko doon, sir? Doon po sa video nyo, merong choose video filter. Ay, bakit nagkagano'n? Yan po, may video filter po dyan sa may stop video na button. Stop. Sorry sir, medyo hindi ako background. Tama naman. O nga, bakit nga nagparang violet siya? Tama ba? Anyway, okay lang naman, sir. Bakit nga naging violet? Ngayon lang nangyari to, ha? Sige sir, medyo hindi ako kukuhan dito. Baka may problema lang yung camera ko. Okay lang, sir. No problem. Sorry po, sir, ha? Medyo hindi kasi ako take rin pagdating sa... Sige sir, okay lang. Kunan lang muna natin. Yes, sir, okay lang naman po. Okay lang. Tuloy na po natin. Thank you, Sir Randy. Thank you po rin po. At least malinaw po yung one natin. Okay. Napunta po tayo sa kwan. Sorry, hindi natin makita.
how to develop the emergency plan. Yan. Paano daw ba gagawin to? Kaya ako. Yan. First is, establish po natin yung tinatawag na planning team. Yan. Sino-sino po ba yung nasa planning team? Okay. Sino yung isasama natin sa paggawa ng emergency plan? Okay. Later on, makikita nyo kung po yan. Yung advice ko po kung sino po dyan. Okay. Then, assess the risk and company capabilities. Okay. Nakita na natin yung hazard sa lugar natin. Then, check din natin yung capability ng ating kumpanya, ng ating company. Kaya ba natin? Okay? Kaya ba nating solusyonan yung magiging problema base dun sa high risk o dun sa hazard analysis natin? Kaya bang i-supply? O kaya ba ni company na i-provide? Yan. Okay? Then, may planning team na tayo, na-check na natin yung risk natin. Naku natin, kaya naman pala ni company yan. Then, develop natin yung plan. Magsimula na tayo. Gumawa ng pagpaplano. Okay? Pag nagawa natin si plan, syempre, i-implement natin. Hindi yung ginawa lang natin. Implement natin. Gawin natin. Gamitin natin. Yan. And then, evaluate the effectiveness. Okay? Pwede niyo po itong makita sa kwan. Plan, do, check up na kwan. Cycle. Okay? During the evaluation ng effectiveness, sa tingin natin ay hindi siya ayos o may kakulangan, balik tayo sa una. Sa planning team natin. Assess ulit natin. Okay? I-develop, implement, then check. Plan, do, check up. Paikot-ikot lang po yan hanggang sa makuha natin yung tamang formula o makuha natin yung tamang emergency plan and response para sa isang situation. Yung iba po, ang ginagamit dito yung fishbone. Pwede rin po yun. Okay. And improve the plan continuously. Yan. Kung may makikita pa po kayong ibang paraan kung paano i-improve, then go. Mas okay po yan. Mas marami. Okay. Now, when developing the emergency plan, ito po yung mga purpose niya. Unang-una nyo pong titingnan yung begin with top priority. Ano ba yung talagang unang-unang kailangan nating bigyan yan, ng solusyon o dapat nating i-priority. Okay. Outline natin ang action plan natin based on the priority. Okay. Siyempre, kung ang mas top priority natin is si fire, naka-outline tayo kung paano tayo magre-respond. Okay. List the skills of knowledgeable emergency managers. Okay. Sino po ba yung mga skilled workers na kailangan natin dyan? Yan. Identify resources na naman. Okay. Saan natin huhugutin yung mga yan? Baka mamaya, nagkaroon tayo ng emergency dito, yung tao natin doon pala sa kabilang company, paano gagawin natin doon? Okay? Yan. Kasi nga, hindi sila available. Sinong gagawin natin? Sinong gagamitin natin? Yung provide a communication system, okay na po ito ngayon. Marami na pong paraan. May Teams, may Viber, okay? May mga group chat na tayo. Okay? May email pa. Ang tinuturo lang po sa amin dito pagdating sa incident command system is yung paggamit ng radyo. Yung radio, yung ginagamit ng mga security guard. Yan. Kasi una-una hindi sila konektado sa mga satellite o sa mga globe na in case magkaroon ng breakdown sa telecommunication, hindi po sila makakasama doon. Okay? And then consider the health and safety needs of the employees and the public. In development of plan, yan po yung target natin sa paggawa natin ng emergency plan, health and safety needs ng employee natin at ng general public. Yeah. Yeah. Ito po yung sample ko ng emergency response. Okay. Ito na yung plan natin. Nandun tayo sa start. Okay. Meron tayong guidelines. Provide clear guidelines to follow. Ano ba yung gagawin natin? Sa pagpaplano po kasi, di ba sabi ko nga kanina, expect the worst scenario. Then, ano yung top priority? Ano ba yung gagawin natin? Paggawa nyo ng procedures, naka-outline yan. Pwedeng by fire, ito yung sa fire, ito yung sa spill, ito yung sa first aid. Ayan. Para ma-determine natin din kung paano tayo gagalaw. Hindi yung para tayong pagsabog dun, sabog na rin tayo, kanya-kanya, pakaliwa, pakanan ng takbo. Okay?
Halos sa pagsagot ng telepono, halos hindi na makakonek. Kasi tawag dito, tawag doon. Ang isang response procedure is dapat very clear. Okay? Yan. Sabi nga nila, is na-identify, naka-outline. Yan. Alam kung sino yung nakalagay doon kung sino yung may responsible sa isang certain na gagawin. Okay? And then, ipapractice nyo to. Not necessary na mag-a-apply kayo doon. Gagawa na kayo ng scenario. Actually, pwedeng gawin to ng mga, ng mga safety officer na hindi nila ipapaalam. Gagawa siya ng isang simpleng scenario para ma-check din natin kung napapractice, yung pinagpapractice natin o yung dinevelop natin na safety plan, yan, is magagawa o magagampanan ng mga responsible na tao na ating nakasama. Okay? Yan. Sino daw yung gagawa ng procedure? Yan. Sino yung kailangan nating include sa paggawa ng mga emergency plan, sa pagde-develop ng mga procedure? Siyempre, unang-una, kasama dapat yung owner o yung pinaka-manager. Okay. Bakit? Kasi dapat, as being the head, okay, siya dapat ang may malawak na overview, pagtingin, at saka pag-unawa dun sa kanyang nasasakupan. Ultimong maliit na bagay, dapat alam niya. Kahit pa sabing ikaw yung pinaka-head, huwag kang aasa basta dun sa nabulong lang. Kailangan makita mo pa rin. And then, the supervisor and the lead man, syempre, hindi mawawala dyan ng ating mga safety officers, yung mga inaasahan natin pagdating sa safety. Safety and Health Committee members, kung meron kayong kayo is organized, meron kayong mga members niyan, lalo yung sa mga mararaming tao, dapat kasama kayo dyan. And the best is yung worker. Okay? Yung tao na familiar dun sa trabaho. Dapat hindi siya mawawalang bahala. Yung keyman, kung tawagin. Sa amin, keyman ang tawag dyan eh. Pero pag sumablay, man key ang tawag namin. Okay. Yung workforce natin, kasi sila yung on-hand. On-hand na gumagalaw sa workplace. Kasama sila sa pagpaplano. And the rest kasi is if needed na lang naman yan. Okay. Siyempre, lalo yung mga consultant, yung mga health professionals, yung mga chemists kung kailangan sa mga chemical. Yan. Meron kayo, ito yung tinatawag na planning team. Okay. Hindi na sinabing mas marami, mas magulo. Hindi. Two heads are better than one. Okay. Magandang brainstorming to. From the top level hanggang doon sa pinakamababang level, bigyan natin ng voices. Okay. Bigyan natin ng pagkakataon ng idea. Makuha yung idea nila para sa isang magandang development procedure pagdating sa emergency response. Okay. Then, responding to injury. Yan. Paano ang gagawin natin pagdating sa emergency? Lalo ngayon, kayo po is pest control, iba't iba po ang hinahawakan yung company. Merong manufacturing ng sasakyan, manufacturing ng pagkain, manufacturing din kahit ng chemical o mga textile. Iba't ibang hazard ang makukuha natin dyan o makikita natin dyan. Iba't ibang klase ding injury ang pwedeng mangyari sa atin pagdating dyan. Okay? Ano yung gagawin nating preparedness para dyan? Okay? Ano yung bubuuin nating procedure para i-respond si injury? Okay. Shoot, saglit. Yan. Ang number one po talaga pagdating sa illness o sa mga aksidente, yan, is yung tinatawag nating first aid. Okay? At si first aid po, is isa na rin po ito sa hinahanap ng DOLE kung kayo po is magpapasa sa kanila ng health program, occupational safety and health program. Yan. May mga company po na nire-require ang mga services o mga suppliers, contractors na meron silang first aider. Okay? And then nakalagay na rin po sa DO13 na meron dapat kahit isang first aider ang isang company. Depende po sa bilang ng dami ng employees. Okay? Ano ba yung mga first aid person na sinasabi? Okay? Siyempre, unang-una meron siyang qualification.
para mag-administer o magbigay ng first aid. Si qualification kasi is pwede natin siyang i-assess by true training. Yan, kung mabibigyan tayo ng pinaka-ID ni Red Cross. Meron po yun. Ngayon, meron na silang parang ID, parang license na rin na every 3 years, i-renew mo, iti-training mo ulit. Okay? Si first aid person, siya yung magpo-provide ng emergency assistance and direct others to assist. Kung halimbawa hindi niya kaya, sir, ganitong gagawin natin, huwag niyong gagalawin. Tumawag kayo ng ambulansya. Okay? O kung dumating na yung tulong, siya din yung magbibigay ng medical intervention. O kung siya yung nagbigay ng first aid, siya din yung magsasabi dun sa nurse talaga na, ma'am, sir, ganito pong ginawa namin. Pinapala namin ng bandage, ganyan. O siya rin yung magbibigay ng information regarding dun sa nangyaring aksidente. Okay. Sa first aid po, ang number 1 ruling po namin dito, kung hindi mo kaya, huwag mo nang gagawin. Okay. Meron po kasing mga nakaka-graduate ng first aid, yung BLS, Basic Life Support, tsaka yung CPR, na okay, nakagraduate. Ang lagi nang sinasabi sa amin, o sinasabi rin namin sa nila, sana wag mo na siyang magamit. Kasi ibig sabihin nun, meron siyang aksidente. Ngayon, meron pong mga nakaka-graduate dyan na okay, graduate, pero pag nakakita naman ng dugo, hinihimatay. Okay? Kaya salit na sila yung makatulong, sila pa yung tinulungan. Kaya ang number 1 ruling po namin dyan, pag hindi mo kaya, wag mo na siyang gagawin. Okay. Then reports. Okay. Yung pong reports na sinasabi, parang nagkaroon ng critical injury o nagkaroon ng fatality, is kailangan ba natin itong i-report? Okay. Sa amin po, as part po ng compliance namin sa company, kahit po yan is maliit na hiwa lang, inire-report po namin yan. Okay. Kasi nga, yung maliit na hiwa na yun, pag itinago namin at nangyari uli, pwedeng mag times 2. Yan. At dapat yon yung report namin, nakarating yun hanggang sa top management. Ang reporting, incident reporting po na nagagawa o nangyayari sa loob ng Isuzu po. Ito, hindi lang po dito sa Isuzu Philippines, kahit po sa Isuzu Japan, Isuzu Indonesia. Pag may nangyari pong insidente sa amin, nakareport po sa kanila. Ganun din po sa kanila. May nangyaring insidente o aksidente sa Japan, sa lahat po ng Isuzu na manufacturing sa buong mundo, nire-report po yun. Para wag maulit o wag magaya. O sabihin, hindi, okay lang. Kami lang naputol sa mga yan. Sa amin nga, 2 paa. Yeah. Para po yung prevention nila is maging prevention din po namin. Yun po yung part ng reporting. Okay. Kaya kailangan po natin itong i-practice din. Kaya wag po yung sabi nila na wag na nating paratingin sa mas mataas. Wag po, wag niyo pong iikon yan. Sina-challenge ko po yung mga safety officer dyan. Stand your ground po pagdating sa safety and health ng ating mga tao. Mahalaga po yan. Okay. Responding to fire, okay? Kung kayo po is nag-aral ng first aid, ng firefighting, yan, binibigay din po ito ng BFP. Okay. Tatandaan nyo lang po, hindi po porke may nasusunog, kanyang fire extinguisher na yung gagamitin natin. May iba't ibang klase po ng fire, ha? Kaya may iba't ibang klase rin po ng fire extinguisher. Okay. Yan. Ito po yung fire extinguisher natin. Kung ang apoy po ay nagsimula sa kahoy, sa papel, yan, o sa dahon, yan, pwede niyo pong gamitin yung class A ng fire extinguisher. Okay. Kung siya naman ay sa langis o sa mga pintura, sa solvent, yung class B ng fire extinguisher ang inyong gagamitin. So on and so forth. Yung letter K po, yan po yung sa kitchen. Imagine nyo po yung cooking oil na nasusunog, di ba? Yung sa kawali na nag-aapoy na merong mantika. Pag binuhusan nyo siya ng tubig, okay, lalo siyang umaapoy. Lalo siyang nagsisiklab. Okay? Kaya hindi po siya pwedeng basta gamitan lang siya ng fire extinguisher na nakalagay is letter A. Dapat po yung letter K. Okay? Ngayon po, ang mabibili nyo, meron na po siyang ABC na nakalagay. Na ABC type ng fire extinguisher, ibig sabihin pwede siya sa
ordinary, sa flammable, at saka sa electrical. Yung pong C, electrical yan eh. Okay. Yan, ito po yung iba. Pagdating po sa mga malalaking company, may mga CO2 na po tayo, dry chemical, yan. Yung metal or sand extinguisher, and then yung mga carbon dioxide. Iba't ibang klase ng sources ng apoy, iba't ibang klase din po ng fire extinguisher. Ngayon, ano ba yung mga parts nito? Yan. Ito na yung binaak namin para makita po nyo yung nasa loob at saka nasa labas. Okay. Nandyan yung pin, yung gauge, yan. Kayo po, kung sa bahay nyo po, meron po kayong fire extinguisher, okay, pag po yun, very good na po yun. Kasi nakakabili nga tayo ng cellphone, hindi mo tayo makabili ng fire extinguisher, pang protection. Okay. Mura lang po ang fire extinguisher. Kung po to, marami po siyang gamit. Pwede nyo po siyang display na pangharang. Yung gagawin. Yung iba po kasi ginagawa pangharang to. Usually po, ang gamit talaga ng fire extinguisher is para po sa response natin sa apoy. Okay, kita niyo po yung dry chemical na yan, yung nakalagay sa loob niya. Kung dry chemical po siya, minsan po namumuo yan. Turo po natin kung paano niyo po siya patanggalin, paano siya magiging effective ulit. Ang tanong nga po dyan sa amin kasi, sir, na-expire po ba ang fire extinguisher? Okay. Yung pong chemical yan, hindi po siya na-expire. Pero sabi nila, nakalagay daw po doon. Kasi sabi ni BFP, na-expire. O kailangan namin bumili kasi expire na. Hindi po totoo yun. Wala po yun. Part lang po yun ng kanilang word of mouth lang po yun. Okay. Yan. Ito po yung paggamit ng fire extinguisher. Dati po, pass lang yun ha. Ngayon po, nilagyan po ng T. Kaya po T-pass. Una po, ititwist nyo yung pinaka-pin. Kasi meron po, nakakakot po yan, meron po siyang lock. Mag-i-snap po yun. Okay? Pag na-twist nyo po yun, hilahin nyo po yung pin, ihagis si pin. Huwag pong ihagis yung fire extinguisher. Hindi po yun parang granada. Tanggalin nyo po yung pin, then i-aim nyo po yung pinaka-nozzle natin. Hawakan nyo siya sa pinaka-base. Ang kwan po yan kasi nasa 190 PSI, minsan 120 PSI. Kaya kailangan nyo po siyang hawakan ng maayos. Then saka nyo po i-squeeze yung pinaka-lever niya. And then, sweep side to side. Okay. May practice po yan. Pwede nyo pong i-practice. Kasi baka mamaya, magsunog tayo ng kotse, sunog tayo ng bahay, practicein natin. Di ang kwan po nito, meron pong mga fire extinguisher na pang-practice na ang laman ay tubig o nare-refillan ng tubig para lang po ma-feel nyo kung paano talaga siya lalabas o sisirit yung tubig na ganun din kabilis o kalawak yung magiging pag-spread ng water. Okay. How to check po kung may fire extinguisher kayo sa company nyo, sa bahay nyo, ganito lang pong gagawin nyo. Maglagay po kayo ng inspection tag. Okay. Monthly lang po, lagyan nyo po ng by month kung na-check nyo siya, then pirma. Yan. Check nyo po yung mga pressure gauge. Dapat po, lagi siyang nakalagay sa full. Pagka po siya pumalo na sa empty o sa discharge, i-equal nyo na po siya. I-replace nyo na po yung laman. Pa-charge nyo na po ulit. Ngayon, sabi, sir, ginamit namin isang beses, lumabas na, pero nasa may full pa siya. Pwede pa ba yun? Kung tinatanungin po, pwede pa, pero ang the best po doon is palitan nyo na. I-equal nyo na siya. Ipa-recharge nyo na po ulit. Kasi po yung pressure na nasa loob niya is nabawasan na. Kaya po kahit po sumirit lang siya ng konti, ipa-recharge nyo na po. Ngayon, yan. Na-examine nyo na po yung pinaka-cylinder, then itaob nyo lang po siya. Halimbawa po, ito po yung fire extinguisher. Nakaganyan po siya. Narito po yung pinaka-foam light niya. Igaganyan nyo po siya. Yan. Back and forth. Yan, nakikita po ba? Back and forth nyo po siyang gawin na ganyan. Hanggang mararamdaman nyo po yung matigas na foam na nasa loob, unti-unti po siyang nawawala. Okay na po yun. Once a month nyo lang po gagawin yan, effective po ang ating fire extinguisher. Okay. Then pagdating po sa ating pinaka-response sa sunog, yan. Ito po yung guidelines natin. Tuturo nyo po ito sa empleyado, ha. Pagka po ba tumunog yung fire alarm nyo o yung bell
meron po kayong bell, ano po ba yung gagawin? Okay. Yun po yung bibigay yung senaryo sa mga tao natin. Lalo na po yung mga tao natin na nasa labas, nagsiservices, siyempre nasa ibang company sila. Okay? Ano yung gagawin nyo pagka halimbawa, nagsiservices kayo sa Isuzu, biglang nagkaroon ng bell dito, ano yung gagawin ng tao nyo? Okay? Dapat encourage yung tao nyo o enhance yung knowledge ng tao nyo na ito yung gagawin mo in case na sa pinuntahan mo is nagkaroon ng evacuation. Para alam din namin kung paano ka i-rescue. Okay? Then meron tayong tinatawag na emergency management team. No? Sa amin, ang tawag dito is ERT. Okay? Sa inyo po, by company po, pwede nyo po siyang gumawa rin kayo ng group. Bawa, nagkaroon ng incident sa kalsada, sino yung magre-rescue? Sino yung talagang tao na pupunta doon para mag-rescue? Okay? Para hindi naman po maging mahirap ang pag-distribute ng mga responsibility. Body system, yan. Dalawang tao o body-body pag nagtatrabaho o nalabas. Then, assessing the situation and meeting with fire department. Pwede nyo pong gawin ito sa kanyo, sa CSR nyo, kung paano po kayo makipag-communicate sa community nyo na malapit sa company nyo. Yan. Pagdating naman po sa spill, yan, alam ko naman po, alam nila to kasi sa chemicals po kayo. Yan. Ang lagi nyo pong ihahanda is yung ating tinatawag na SDS. Dati po kasi is MSDS to eh. Ngayon, SDS na siya with 16 na po siya, 16 na columns na po siya. 16 na po yung kanyang information na pwedeng makuha. Bakit? Dito nyo po malalaman kung anong klaseng PPE ang gagamitin nyo pagdating sa isang pag-responde sa isang spill. Okay? And then, sa pag-response, dapat malaman natin kung gaano ba kalaki yung spill. Kaya ba siya nang lilinisin lang ng konti? O kailangan ba nating tumawag ng tulong na sa labas? Okay? Immediate response, pagdating po sa spill natin, during the, na-determine natin, na-assess natin, isasama natin sa plano kung sino yung tatawag na, sino yung magre-responde na. Part na to, yan. Kita lang po namin to sa isang ginawang example pagdating sa response. Pagka po yung small, up to 300 milliliters lang, yan, kaya pang i-response niyan ng mga maliliit na spill kit yan, kaya pa natin yan. Pero pagka mga hanggang 5 liters na, kailangang absorption spill kit na talaga yung para doon na. Yung kasing mga maliliit, gagaya sa amin, mga sodas lang, ganyan. Ngayon, pagka mga large na, yung mataas na sa mga 5 liters na yan, tawag na tayo ng tulong sa iba. Kung halimbawa kang tumapot, may isang drum na cyanide, ba? Hingi na tayo ng tulong sa labas. Yan. Immediate response is yung protection at saka paglilinis. Yan. From the source, pwede natin siyang taklaban para huwag nang kumalat o yung pwedeng pasukan. Kasi pag pumasok yan sa kanal, lalong mahirap siyang linisin. And yung sa huli po, yung pag-absorb, is, yan, sa amin, sodas po ang ginagamit namin. Pwede rin po yung mga talagang, pag mga highly contagious na, talagang matataas na klase ng chemical na, ibang klase na po yan. Then, linis. Lilinisin po natin pagkatapos. Yan. Meron pa rin pong kanya na may reporting pa rin na lagi nyo pong i-report part po ng documentation. Okay. Safety measures pagdating sa spills, cover your mouth. Yan. Kasi nga po, kung ang pinapasukan naman po talaga, ang pagpasok po ng chemical sa katawan ng tao, unang-una po is inhalation. Okay? Masingot natin. Pwede pong sa balat natin, absorption, at saka digestion. Okay. Ngayon, part po ng safety measure natin pagdating sa spill, nagkaroon spill, cover po natin ang mouth saka ilong natin para hindi makapasok yung amoy. Okay? Turn off natin yung mga aircon natin, yung mga electric fans para wag mag-spread. And as much as possible, stay as far away sa
kung saan kayo na-spill. Kung kayo naman po is hindi responder, baka mamaya marites lang yung random, magpipicture, layo kayo. Huwag kayo pumunta dyan. Okay? Keep your body fully covered para hindi matalsingan, and then prepare for possible evacuation. Okay? Ito po yung lagi namin sinasabi pagka may mga services kami na dumadating dito o may mga service provider during our orientation. Okay, ganito po ang gagawin natin in case po tumunog to, lalabas po kayo, pupunta kayo sa evacuation center. Tinuturo po namin yan. Ganun din po ang gagawin nyo sa mga tao nyo na in case sa area nyo o sa company nyo, ipapractice po natin yan. Okay? Close all exterior and interior doors para wag kumalat o maamoy ng iba yan, lalong yung general public, magagalit yan. Okay? Negative ang kunyan sa atin. Do not eat or drink anything uncovered. Siyempre, kung kumalat din sa hangin, meron na yung nadapuan. And then, prepare for evacuation. Yung mga evacuation site naman po yan. Okay. Then, kung talagang hindi po kaya, i-notify po natin yung ating mga local authority. Yung po talagang mga expert pagdating po sa chemical spill. Okay. Then, trainings. Yan. Part po ng emergency plan natin, emergency preparedness. Magbigay po tayo ng training. 4 lang po yan. Pero marami pa pong ibang pwede tayong ibigay. Standard first aid, okay? Basic firefighting, chemical spill response, and then the evacuation drill. Sa evacuation drill, mahalaga rin po kasi ito. Hindi po yung sinasabi na basta lang tayo mag-evacuate. May paraan din ng pag-evacuate ng mabilis. May paraan ng pag-evacuate ng naayos mo muna lahat yung gamit mo. Marami pong paraan yan. Itinuturo din po yan. And then, ipapractice po. Yan. Okay. Last ko na pala ako. Okay, keynotes. Okay. Emergency preparedness helps the organization identify the critical information needs. Tama naman po. By having the preparedness, malalaman natin kung ano yung mga kailangan nating unahin, ano yung mga dapat nating protektahan. Okay. Explain the action the organization should take before. Ano yung mga gagawin natin? May explain natin ano yung anong uunahin, anong gagawin natin ngayon, habang nangyayari, o yung mga susunod pa. Okay? Lalo na kung makaka-epekto to sa business interruption. Okay? Help in identifying, preventing, and reducing the possible risk. Siyempre, may emergency preparedness plan ka na ginawa, yun yung ating magiging bonus. Mas madali nating ma-identify, madali tayong makaka-respond, at madali tayong makaka-recover. And proactive business approach. Okay. Proactive na paghanda natin. Hindi tayo reactive. Okay. Magkaroon po kayo ng training din pagdating sa business continuity plan. Maganda po yan. Okay. And ito na po yung notes ko. It wasn't training when Noah built the ark. Totoo naman po. Hindi naman po umuulan o hindi pa umuulan nang gawin ni Noah ang arko. Anong nangyari? Nakapag-prepare siya, okay? Naibigay yung needs niya, okay, then nakaligtas siya. Bagay, kung hindi siya nakapag-prepare, di na-wash out tayo lahat. Okay? Thank you very much po. Any question po? Sige po, medyo napahaba yata ako. Pasensya na. Napahaba. Thank you, Sir Randy. Pero kaya pa. Kaya ko po naman, sumagot sir. ng question. We are just in time po. Sige po, Okay sige naman po. po. Any question po? May naintindihan po ba? Yes, sir. Malinaw na malinaw. Medyo malabo So, lang yung iba-iba picture pala ko. yung mga fire extinguisher. So, depende po. kung anong material yung nasusunog. Ngayon po, meron na pong kwan yun, ABC. Yan, magkakasama na siya. Isang fire extinguisher, ABC na siya. Okay, so, meron pong question dito kanina sa chat box. Sir Randy, anong type po ng fire extinguisher ang kailangan for chemicals or plastic? Yun, right. Ganito po. Sa insecticide, Sir Randy, siguro. Opo. Yung pong chemical nyo, insecticide, meron po yung SDS, yung SAFETA data sheet. Okay. Makikita nyo po doon kung anong klaseng chemical siya at saka kung paano siya papatayin kung sakaling nag-aapoy siya at kung anong klaseng chemical. Usually po kasi pag mga chemical, mga foam type na po yan.
mga dry chem, yan na po yung mga nalabas dyan. Ang kung sa ABC po, pwede na po siya dun sa B, okay, yung mga solvent. Okay. Pero check nyo rin po yung SDS para sure po tayo. Thank you. So yung mga SDS naman po ay readily available naman po yan sa mga supplier natin. Yes Mag-request po. lang po kayo. Yes po, tsaka kung po, pag binigyan po kayo ng MSDS, sabihin nyo po, sir, hindi na po uso yung MSDS ngayon, SDS na po ngayon. Yan, SDS na. SDS na po ngayon. So safety data sheet. Opo, sito dito. So yung eto meron pang ano. So sa kasabote po natin ng insecticide, meron po yung pictogram. Yun, opo, Sa baba. makikita nyo rin po yung pictogram. So makikita nyo po dyan kung flammable, may picture ng apoy yan. Yung iba wala, yung mga suspension concentrate formulation. Yun. Sir, may nakita akong one sa chat box kung meron daw expiration si fire extinguisher. Okay. Ayan po, sige po. Balikan ko po kayo. Bali si fire extinguisher po kasi is chemical po kasi yung agent na nasa loob niyan. Okay. Imagine niyo po halimbawa ang nasa loob niyan is dry chemical. Okay. Nagfo-foam type lang po 'yan. Parang nako-compress lang po siya sa baba. Okay. Yan po. Yan, dry chem does not expire. Hindi po siya na-expire. Ang gagawin niyo lang po diyan para po siya is maging continuous o maging ayos pa rin yung kanyang gamit is itataob-taob niyo po siya. Parang sabi ko niya, itutumba-tumba niyo lang po siyang ganyan. Yan. Para po ma-spread uli siya. Ngayon, bakit may nakalagay na kwan? Yan, dahil to shake. Sir, mahirap pong i-shake. Pagka po 10 pounds po yan, pwede niyo pong itumba-tumba lang siya. Okay? Yan. Ngayon, bakit ang sabi na, sir, meron kasing kwan, nakalagay na expiration. Okay? Yung pong expiration na yon, to consider po, is part ng checking nyo, lalo na po dun sa mga hoses. Yung po kasing hose, yan, nagkakaroon po siya ng brittle. Nag-brittle siya o nagkakaroon siya ng mga lamat. Yun po yung time na lagi niyo po siyang titingnan. Bawa, nakalagay is 5 years. Yan. Is nakalagay is 5 years, diba nakalagay. Pero sa 3 years pa lang, bitak na yung pinaka-hose. Yan, pwede niyo siyang palitan. Pero yung chemical po, hindi po na-expire yun. Ngayon, ang sabi sir, bakit daw po pinare-refill ni BFP? Kay ko na po yun, kay BFP na po yun. Sir, ang gagawin? Anong gagawin if may namatay na daga Ano nga dahil daga? sa pagngangat-ngat niya ng kuryente? Paano tatanggalin ang daga? Nakuryente yun, sir. Sige, hindi ko sir ano yung sa daga nyo, ha? Ano ang daga? Bakit napunta tayo sa daga? Ibang module ata yung brother. Isa, ito, sir, ask ko lang, So, sir. yan yung importansya po nung sinabi ni Sir Randy. Sorry, Sir Randy, may i-add po ba kayo? Sige, sir, yung isa kasi, sabi, yung namumuo po, yung kung namumuo po siya, tumba-tumba nyo lang po siya ganyan, yung parang binabaliktad lang siya. Okay. Hindi niyo po siya masishake kasi 10 pounds po, mabigat yon. Upright position niyo po, then downward position, hanggang sa mawala po yung pamumuo. Kaya po, monthly, ginagawa po namin yun. Yun din po yung gagawin yung monthly. Monthly nyo lang siyang gagawin, hindi na po siya mamumuo. Mm-hmm. So Randy, tungkol naman sa first aid kit, ito, Sige sir. ano ba yung mga essential na dapat naming dalhin sa field? Halimbawa, magpe-pest control kami, ano yung dapat na nasa sasakyan namin? Yung mga pinaka-basic lang. Okay. Sa basic po kasi, kung nakakuha niyo po, yun po kasi salitang first aid, first aid, hindi po siya, sabi yung paano nga to? Kasi natanong po sa amin yan dito sa clinic namin eh. Kasi marami kaming gamot. Ang ginawa namin yung pang first aid lang. Unang pang first aid po, kung sa tingin nyo po, ang inyong pong tao o inyong pong magsaservices is meron po siyang high blood. Meron po kayong pang gamot. In case makalimutan niya sa bahay, nakainom ka ba ng gamot mo? Siyempre, maintenance kasi yan. Okay?
meron kang pangbigay agad. Okay? Then, meron kayo dapat ng bandage. Okay? Lalo sa mga hiwa-hiwa, yan. Meron kayong alcohol. Pero ang alcohol po, hindi po ibinubuhos yan. Ha? Hindi po yung nagsusugat na, bigla nyo siyang bubuhusan ng alcohol. Pang-sterilize lang po ng kamay nyo yan. Para po hindi pag hinawakan nyo yung sugat is hindi makadagdag ng infection. Yung pong gamot sa LBM, to consider din na po siya na pang first aid. LBM at saka sakit ng ulo. Okay? Pero yung sakit po ng katawan, hindi po siya pang first aid. Okay? Yung pong bigla ang sakit ng ulo at saka biglang pagkakaroon ng LBM, yan, pwede nyo na pong kanyan. Pwede nyo na pong ilagay sa loob ng inyong first aid, pati mga pang-cover. Pang-cover sa mga sugat. So, dapat alam din po natin yung sakit ng ating mga kasama. Ano po? Kung sino Tama po yun, sir. Tama kung po. sino yung may allergy sa Yes hipon, po. mamaya. May Lunch allergy. po kami yan. sa masarap na Yun, sarap nung na lugar. Hindi namin alam na allergy kami may sa allergy. hipon. So, dapat ready rin po. So, hindi lang po external na pwede tayo maaksidente. So, internal Internal din. po. Lalo po yung allergy. Ako po, nagkaganyan ako. Magandang point yan, Sir Randy. Dito na po, ako, nagka-allergy ako dito. Tinakbo ako sa hospital. Kaya ngayon, bumili sa amin nung pang itinuturok sa allergy. Pang first aid talaga. Hindi siya pang maintenance, ha? Pang first aid talaga siya. Okay, so mga gamot. So, hindi lang po benda, ano po, Sir Randy? Yes po. So, dapat mga pang-allergy, pang-LBM, Yan. Sa sakit ng ulo. pang-hangover, Ayun, iba yun. Kwan yun, sir. Gatorade. Gatorade, yun lang. Nakakape. Kape. Pang Ayan. iwas dehydrate. Ano pa ba? Harmful po ba ang lumalabas na chemical agent sa fire extinguisher in case po gamitin sa confined space? Ang ganda yan, ang ganda yan. Ganito po. Ang laman po ng ating fire extinguisher, especially po yung dry chem, meron po yung color violet, color pink, color black. Depende po yun sa tawag dito na nag-produce, yung pinaka nag-manufacture. Okay. Isipin nyo lang po, ito po is chemical. Okay. Siyempre, harmful yan pagdating sa atin. Kaya po, ang mga gumagamit, ang paraan ng paggamit ng fire extinguisher is palayo. Palayo dun sa, yung buga ng, titingnan mo yung hangin eh. Baka mamaya, pag buga mo ng fire extinguisher, palapit na sa'yo. Ako yun, harmful yan. Kung lalo-lalo na po sa confined space, hindi po siya applicable pagdating sa ganyan. Kung gagamit po kayo ng fire extinguisher sa isang confined space, meron na po kayong SCBA, yung self-breathing apparatus. Meron na po yan. May tamang PPE na po kayo. Sa pumalaman ko ng kulay, ang ilalabas ng fire extinguisher, okay. Sa amin po kasi, tinitingnan namin yan sa manufacturer. Pagka po yan ay pink, Taiwan po yan. Okay, pagka po black, yan po ay China. Doon po kami, based on experience po yung sa amin based on experience po. Kasi doon po kami nabili. Ayan. So ito po may sumagot po nung sa anong gagawin if may namatay na daga dahil sa pagngangat-ngat niya sa kuryente. So sabi po ni Pest Pro ay i-off nyo yung breaker. So tama po yan. Saka nyo alisin yung daga. The best po. So yan yung importansya nung sinabi ni Sir Randy. Dapat may plano kayo. Yung Hindi natin alam kung anong mangyayari sa field. Ang alam mo lang, magpapatay ka ng daga, pero namatay yung daga sa kuryente. So, anong gagawin mo? Diba? So, dapat alam po natin yan kung paano mag-respond. So, napakalinaw po nung explanation ni Sir Randy. At thank you din po doon sa sumagot. Thank you po, thank you. Pwede pa tayong mag-accept ng questions po. Sige po. Ito po, Kasi pang safety po very to. important to yung yes, Ito po, sagutin ko lang po yung requirement ba ng law na mag-need ng safety shoes ang technician. Okay. Ganito po yun. Bigyan ko lang kayo ng idea pagdating sa safety shoes kasi marami po talaga nagre-reklamo sa safety shoes. Okay. Si safety shoes po is part po ng PPE yan. Okay. Hindi po yan ginawa para tayo maging komportable. Ginawa po yan para tayo maprotektahan. Okay. Yun po yung essence ng safety shoes. Ngayon, yung requirements po, depende na po yun sa company. Tulad po sa amin, ang
ang requirement po namin, lahat ng papasok, naka-safety shoes. Kasi naka-safety shoes kami, pinoprotektahan namin yung sarili namin, poprotektahan din namin yung tao. Okay. Pagdating naman po sa DOLE, is part po siya ng PPE, depende po sa hazard sa area. Okay. Kung sa area po is maraming chemical, o pwede kayong matusok yung sa paa, pwede kayong malaglagan ng bakal, kailangan nyo po mag-PPE. Kaya yan po is ipacheck nyo sa inyong safety officer yung hazard assessment sa area. Ayun, tama. So, yan yung importansya naman ng merong safety officer po Yes. sa company. So, yan yung, kaya nire-require po yan ng DOLE. So, sa atin, SO2 yata ang minimum po sa pest control, SO2. Ano Hindi po bang yung requirements, sir, ng SO2? So, kailangan mag-SO1 ka muna, di ba? Tapos mag-training ka for ilang hours para maging SO2. yung O dapat ba iba na yung SO2 officer? O pwedeng, isa lang, yung nag-SO1? May requirements po dun sa 11058. Dinifferentiate lang niya po yung SO1, SO2 at saka SO3 based on training and experience. Okay. Yung po kasing SO1, at least nakakuha ka ng 8 hours na OSH program plus 2 hours na train the trainer, SO1 ka na eh. Ngayon, si SO2 po, kami po, ang nire-require namin yung mga service provider namin na magkaroon ng SO2 kasi si SO2 po pumasok na po yung BOSH, yung Basic Occupational Safety and Health na 48 hours. Okay, mas malalim na po yun. Mas malawak na pagdating sa paliwanag, pagdating sa safety ng tao. Okay. Ngayon, kung gusto niyo pong mag-transfer ng SO3, mas mataas na level, kukuha lang po kayo ng another 40 to 48 hours na advance training, tapos ipapractice nyo si SO2 ng 2 years. Okay? Para po kayo maging SO3, then mag-apply na po kayo ng practitioner. Kung kailangan nyo po ng guidelines, check nyo po ako, PM nyo po ako, para matulungan ko rin po kayo kung paano mag-prepare para maging isang practitioner. Okay? Napakahalaga po nun. Ayun. So, meron bang mga, anong tawag dito? Kaparusahan po kung walang SO1, halimbawa? Meron po yun. Nakalagay po dun sa sa DO13, saka sa 11058, meron po dun na yung penalty kung wala po kayong makitang safety officer sa inyo. Yan. Huwag po yun. I think 20,000 a day. Parang yung nangyari kay Eddie Garcia. yan. Sobrang ito si Manong. Nung namatay siya during sa isang shooting, mali yung pag-handle sa kanya, mali yung paraan ng pag-respond sa kanya, nagkaroon ng investigation si Dole. Nalaman nila, walang naka-duty safety officer, walang naka-duty na nurse, walang naka-assign. Talagang wala. Kaya na-penalty sila ng 100,000 a day hanggang ma-provide na nila ang isang tawag dito, makapagbigay sila ng safety officer dun sa area. Okay. Sir, may pahabol dito, may nakita ko dito na ayaw bumuga ng fire extinguisher, hindi naman ito na-expire. Okay. Ang chemical po talaga is hindi na-expire. Ngayon po, possible po siyang hindi siya bumuga, check nyo po yung pressure niya. Baka mamaya sumingaw na yan. Kasi po, nasa 120 PSI po yan, baka mamaya nasa 5 PSI na yan, para lang po siyang pumusngat. Yung, alam niyo yung paputok na hindi pumutok, yung gumanon lang. Baka po wala na siyang pressure. Ang pagbuga po kasi niyan is depende po sa pressure na naandun sa loob ng canister. I think last question na lang po bago tayo attendance ulit. Ito na lang siguro, Sir Randy. Sige po. Sir, tanong ko lang po, pwede ba ako maging safety officer? Nakatapos naman po ako ng training ng firefighting. Yun. Sir, sige po. Ang pagiging SO1 po, gaya po na nabanggit ko kanina, ang kukunin nyo po is Occupational Safety and Health na 8 hours. Okay? Yun po para maging
SO1 or Safety Officer 1 po kayo. By kwan po to ha, by definition ng DOLE po ha. Ngayon, yung SO2 naman, yung mas mataas, makakuha kayo ng BOSH. SO3, kailangan may experience na. Kung kayo po is related sa firefighting, meron po diyang tinatawag na Fire Safety Officer para naman sa fire. Ang declaration po, declaration ng safety officer ng isang company is nasa company yun. Halimbawa, kahit naman ako, may-ari ako ng kumpanya. Sige, sige sir, i-declare kita na safety officer. O, ikaw yung safety officer, deklarado, pero kailangan back-upan ka ng training. Tamang training para makuha mo yung talagang essential, makuha mo yung tamang awareness, makuha mo yung tamang qualification para matawag ka na safety officer. Hindi po siya nasusukat sa firefighting lamang. Marami po siyang instances na pwede pang requirements para matawag po kayong safety officer. Pero kung kayo po is nakapag-training na nung 8 hours, tapos may certificate kayo, SO1 na po yan. Ayun. Malinaw. So, may mga iba pang tanong. Okay lang po ba, Sir Randy, na sagutin nyo na lang po sa chat? Okay po. Pwede po siyang replyan. Okay po. May iba pa pong questions ay pwede nyo pong i-chat dyan sa chat box at sasagutin po ni Sir Randy. So, very experienced po at knowledgeable si Sir Randy sa mga ganyan. Sir, isa lang. Pahabol Yes, ito. sir. May do BOSH and or COSH po. Okay. Ang BOSH po is pang manufacturing. Okay. Ang COSH po is pang construction. Danyo po yun ha. Parehas po siyang advanced training course, parehas siyang DOLE requirement na course para maging na course para maging safety officer. Kung kayo po yung nakatapos ng BOSH, safety officer po kayo in the field of manufacturing. Okay? Kung COSH po ang nakuha nyo, safety officer po kayo sa field ng construction. Okay? Nakahiwalay po yan. Talagang may mga core, may mga modules na nasa COSH na wala sa BOSH. Okay? So, sa pest control, Sir Randy, BOSH tayo. Ano? BOSH po tayo kasi manufacturing po tayo. Okay po? Sige, sasagutin ko po yung iba. Babalikan ko po sa chat box. Thank you very much po. Thank you, Sir Randy. Thank you po. Sana po may natutunan kayo. Pwede Marami po mag-plug. Pwede po. Pag bibili po kayo ng sasakyan ha, Isuzu Philippines po. Isuzu lang po ha. Yung mga trucks natin, mga Travis. Buy po na Isuzu. Matibay po yan. Your responsible partner. Thank you So, po. alam natin yan. Basta diesel, Isuzu lang. Pang ilalim. Pang ilalim. Thank you po. Thank you. Salamat po. Thank Ingat you. po. Ingat. Ingat kayo. Okay, so next, bago tayo pumunta sa Module 4B, ay magro-roll call po muna tayo ng attendance. May we request everybody to turn on your camera po para ma-check po natin kung andyan pa po sila. Okay. So, yung ating mic ay panatilihing lang na naka-off. So, we'll start with Pikav and Mupma. So, si Sir Daryl, ang ating poging entomologist, ang magro-roll call. Take it away, brother. Kung hindi po makapag-on ng mic, pwede po pa thumbs up sa reactions para makita po kayo agad kasi ang dami po natin. So, unahin po natin ang Pest Control Associations of the Visayas. Shout out natin. Shout out tayo para ma-check po ang attendance. Batch number 2. Galera Pest Control. Sina Ma'am Richie ito. Hello po, Galera Pest Control. Teka, i-on natin. Biglang ang Galera. dami na ng video. Galera Pest Control. Say hi po. Hi po, hi. Ayan. Good Richie. Maayong hapon. Yes po, good afternoon po. Maayong hapon, President Mayroon Richie. hapon, Sad. Okay, next natin, JV Pest Control Services. Nandito po ba ang JV Pest Control Services? Sina Vincent and si Claire.
JB Pest Control Services. Dito po, sir. Ayan, maayong hapon. Ngayong hapon. Lastly, Green World Pest Control Services from the Visayas. Green World po, Green World. Green World. Okay, on po yung video, ma'am, sir. Check natin. Yan, paki-on po yung video. Green World. Meron po bang hindi natawag sa PCAV? Meron po, meron. Sumabot po yung environment Business terminator. Business terminator. Sumabot po yung dalawa. Sino po? Text po, ma'am. Business terminator, sir. Tsaka si environment. Jepes Control. Enviropest. Okay. Tsaka po yung NVIR Pest Control or NAVIR ba yun? NVIR Pest NVIR. Control. Sumabot yun. Saka yung Yamado Pest Control. Salamat po. Cedric Pest Control din po, sir. Jepes Yung alin? Cedric Jepes Pest Control. Con. Yeah. Jepes Control po. Wala Cedric nga. Pest Wala. Control, hindi rin natawag. Brad Daryl, request Oo. lang ako, hindi pa po natatawag, po kayo muna mag-raise na hands para hindi tayo magkalabo-labo. PCAV po, Visayas. Mamaya pa po yung PCAV. Po, pick up, Visayas pa po ito, hindi pa po ito pick up. Kayo po ang last kasi kayo po ang pinakamarami. Yung kukonti muna. Jepes Con, saka Yamado, saka name text po, sir. Jepes Con, saka Nempex. Ba? PCAV ba to? Okay. PCAV, Visayas po. Okay. Yun na po lahat ng PCAV. Al Arabia. Natawag kayo last week. Al Arabia. Sir, natawag na po Alpex. Mindanao pickup. Mamaya pa po kayong PCAV pa lang po. PCAV. Pest Okay. Control Associations of the Visayas. Mamaya pa po kayo. Kayo po ang last. Opo, yung mga taga-pick up po, wag po muna mag-raise ng hand or mag-okay sign, okay? Hintayin niyo po na Si matawag kayo. Miss Adi po ang tatawag sa inyo. Ang naka-assign po sa akin ay PCAV and MUPMA. So after PCAV, tawagin naman po natin